GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Halos buong Pilipinas ang natatakpan ng kaulapang dala ng bagyong Krising at Habagat base sa satellite image na inyong nakikita. May mga lugar sa Luzon na isinailalim na sa wind signal warning. Inaasahang madaragdagan pa yan lalo't bukas posibleng maglandfall ang bagyo. Ang update sa panahon at mga lugar na nagsuspindi na ng klase, ihatid namin sa inyo maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. 2 sakong may lamang buto ng tao ang nakuha mula sa Taal Lake ngayong 8 araw ng paghahanap doon ng mga missing sa bungero. Ayon sa Justice Department, mula ang mga ito sa tadyang ng tao. Naiahon ang mga ito sa lugar na itinuro ng kanilang mga source at kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan. Sa gitna naman ng paghahanap, nakapagtala ng Phreato magmatic eruption sa Bulkang Taal. Mula po sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi. Mail-email matapos ang 4 na araw na walang nakukuhang hinihinalang bagay mula dito sa lake bed ng Taal. 2 sako nga ang iniangat ngayong araw ng mga divers mula sa kanilang search area. Bandang alas 12 ngayong tanghali, napasugod ang mga kawani ng PNP Scene of the Crime Operatives o SOCO dito sa staging area ng nagpapatuloy na paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabungero. Sa dive site area, kita sa kuwang ito na may tila mabigat na bagay na iniangat mula sa lawa at isinakay sa bangka. May nahanap today sa Taal Lake na human remains in the area pointed to us by our sources that were also identified by Totoy. Ribs na. Yung tadyang na. Yung ribs ng tao nakita. Pagdating sa staging area, binuhat ang mga ito patungo sa sasakyan ng SOCO. 4 na sako ang kabuang nakuha ngayong araw. 2 sa mga ito may lamang buto at ang 2 ay puro pampabigat. Nakuha ang mga ito sa lugar na itinuro ng mga source na kinumpirma umano ng whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Yung nahanap today sa quadrant na yon sa Taal Lake is a positive indication that he knew what he was talking about. Kasi nga, andito na nahanap yung na-identify na. 4 na sako yon actually, 2 sakong buhangin na pampabigat. Tsaka 2 sako na containing the remains. Talagang graveyard to eh. It's actually the graveyard within the lake eh. If you picture it in your mind, marami nakakalat dyan na remains sa lawa. Ang bankeros identified it, eh, no? The bankeros identified it. The area. Dito ho tinatapon. So nung doon pumunta ang diver, doon may nahanap. Hindi pa tiyak kung nakatulong ang ROV sa pagtunton sa mga bagay na iniangat kanina. Ngayong araw, inilabas ng Philippine Coast Guard ang mga kuha ng underwater remotely operated vehicle sa pamamagitan ng screen monitor nito. Sa isang video, makikita kung gaano katindi ang burak sa ilalim ng lawa. Sa kuha namang ito, malinaw na makikita ang isang tila sako. Sa isa pang video, kita kung paano nabubulabog ng ROV ang burak sa lawa. Bahagi raw ito ng testing para malaman kung gaano dapat kataas ang underwater drone mula sa lake bed para hindi nito mabulabog ang makapal na burak. Ayon sa PNP Forensic Group, 71 sample na ang kanila nakukuha. 6 daw sa mga ito ang suspected human origin. Aminado ang OIC ng DNA Laboratory Division, malaking hamon ang pag-extract ng DNA sa mga sample na nakuha sa Taal Lake dahil sa 4 na taon nitong pagkakababad sa tubig ng lawa. Sa amin naman po sa Forensic Group, regardless kung mahirap yan o wala yung posibilidad na wala kami makuha, i-examinin po namin yan. Habang puspusan ng paghahanap sa mga nawawalang sabungero, ang lokal na pamahalaan ng Laurel namigay ng ayudang bigas at mga dilata sa mga mangingisda nilang naapektuhan ng matumal na demand sa mga isda mula sa lawa ng Taal. Ayon sa mga mangingisda, lubhan ng apektado ang kanilang kabuhayan. Po sa mga taga-ibang lugar na namimili ng mga tilapia ay ligtas naman pong kainin ang aming produkto dito sa bayan ng Laurel. Hindi naman maapektuhan yung mga tilapia, bangus, tawilis, baliputo. Wala 4 years ago na nakakaraan eh. Halos 1 oras naman matapos makabalik sa Pampang ang mga kawani ng SOCO at divers ng PCG, nagkaroon ng minor phreato magmatic eruption ng main crater ng Taal Volcano. 12 minuto tumagal ang paglabas ng makapal na usok mula sa bulkan.
Agad din namang nawala ang usok at hinangin palayo sa search area ng PCG. Sa drone video na ito, kita ang tila malalaking alon sa Crater Lake kalahating oras matapos ang minor eruption. Ayon sa PHIVOLCS, wala namang epekto sa search operation yung nangyaring phreatomagmatic eruption dahil malayo ito mula sa lugar kung saan ginagawa yung paghahanap ng PCG. Ang buong lawa ng Taal ligtas naman daw dahil ang ipinagbabawal lang puntahan ng PHIVOLCS ay ang mismong Volcano Island. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nakagapos at may mga tama ng balas sa ulo ang mga bangkay na pinahukay sa Laurel, Batangas bilang bahagi ng paghahanap sa mga missing sabungero. Ayon yan sa manager ng punerarya sa bayan na tumanggap ng mga labi noong una silang matagpuan at bago ilibing. Nakatutok si Ian Cruz. Ang sabi ng sepulturero sa public cemetery ng Laurel, Batangas, ang mga labing hinukay kahapon doon ay nanggaling sa Daquilo Funeral Services sa bayan din ng Laurel. Kwento ng manager ng punerarya, magkakaibang buwan pinakuha sa kanila ang mga katawan sa boundary ng Laurel, Calaca at Lemery. Matapos iulat ang mga ito sa pulisya. Ikinuwento niya ang kondisyon ng mga katawan ng kanilang makuha. Yun nga po sir, mga tapod lang po. Tapos may mga tama ng baril. Saan po? Laging ulo. Tapos nakatali ang kamay? Yung iba po. Pero hindi na raw matandaan ng punerarya kung anong taon ito at wala rin daw silang hawak na record ng mga ito. Ano pong re-record ko? Kasi walang ID, walang tato, ang mukha, pagana, hindi na makilala, bulok na, wala po talaga. Tapos lagi po silang lahat nakabrief lang. Nang wala raw kaanak na nag-claim sa mga katawan, nagpaalam na raw siya sa pulisya na ipalibing ang mga ito. Pag yung halimbawa pong natagal na po sa akin ng 3 days at wala po talagang pagkakakilanlan, tatawag po ako sa PNP na kung pwede pong ipalibing na at kung may magke-claim po, pwede pong ipahukay, ako po ay kanilang pinayagan na mailibing po. Yun lang po. Nagtanong kami sa pulisya para hingin ng record ng mga naturang katawan, pero ang hepe ng local PNP hindi raw magpapa-interview dahil wala siyang otoridad magsalita. Meron din dapat record ang Office of the Civil Registry ng mga inililibing sa bayan. Ang problema, sinira na ang mga ito ng baha dahil sa bagyong Christine noong nakaraang taon. Yung pong aming record nga po niyan, sa lakas po ng bahang Christine, ang aming pong munisipyo ay napasok ng baha, nadali po yung aming record. Base sa paglalarawan ng taga-punerarya, natunto namin sa tulong ng mga residente ang isang site na sinasabing pinagkuhanan ng mga bangkay. Tri-boundary ang lugar ng bayan ng Calaca, Laurel at Lemery. Ayon sa mga residente, madalas talagang pagtapunan yung kahabaang ito ng kalsada dahil makikita nga natin, bangin po yung gilid nito at ayon sa mga residente, tuwing gabi madilim dito dahil walang ilaw. Sabi ng isang residente roon na humiling na huwag ipakita ang kanyang muka. Marami na raw nakitang bangkay sa bangin kung saan ito lamang unang bahagi ng taon. May na-recover daw na itinapong labi. Mga 3 o 4 daw ang nakita niya noong 2021 hanggang 2022. Kalunos-lunos daw ang sinapit ng mga ito. Hindi raw niya masabi kung konektado ang mga bangkay sa missing sabungero. Yun po yung mga binabaril lang na parang pinagbibinta mga adik. Yun ang tansya nyo. Wala ba dyan yung sinasabing sabungero? Hindi po na ano po yung mga sabungero dito. Hindi nyo alam. Tingin mo sabungero ba yun? Hindi po. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Ang sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Ang sabi ni Remulla, posibleng may kaugnayan ng 3 bangkay sa isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabungero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Umaasang DOJ na may makuha pang DNA samples sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking.
Ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa Lipa nawala Kasama sa pahayag niya yan na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that may be, that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Ang sabi naman ni Justice Secretary Crispin Remulla, ang mga pinahukay na labi sa public cemetery sa Laurel ay mga katawang lumutang umano sa Taal Lake noong 2020. Ang sabi ni Remulla, posibleng may kaugnayan ng 3 bangkay sa isabong at iba pa sila sa 34 na nawawalang sabongero. Base sa impormasyon nila, may 3 nawala sa Lipa noong 2020, kabilang ang isang babae. Isa raw sa mga nahukay ang nakitang posibleng babae. Umaasang DOJ na may makuha pang DNA samples sa mga bangkay para makapagsagawa sila ng tracking. Ito mukhang isabong to yung tatlo. Kasi sa Lipa nawala Kasama sa pahayag niya yan na in Lipa, there was a pregnant woman. Parang yun ang nakikita namin na possibility. Kasi pagdudugtungin mo yun, tapos meron pang ibang telltale signs, but I cannot reveal to you now. But there was a telltale sign where he said that may be, that is probably the people who were picked up and killed in Lipa, from Lipa. Hindi pa man nagla-landfall, dama na ang epekto ng bagyong Krising sa buong Pilipinas dahil sa pagpapalakas nito sa hanging habagat. Hindi lang baha at landslide ang naranasan sa ilang lugar. Winasak ng naglalakihang alo ng ilang bahay. Nakatutok si Mark Salazar. Super baha. Rumaragas ang baha ang bumulabog sa maraming taga Tibyao, Antique. Ang residenteng ito halos tangayin na ng tubig dahil sa lakas ng agos nito. Resulta ito ng pag-apaw ng kanal sa lugar. Abot hitang baha naman ang sinuong ng mga taga-Kulasi, Antique. Ang mga silid-aralang ito tuluyan ng pinasok ng tubig. Binahari ng kalsadang ito sa barangay Poblasyon sa bayan naman ng Sibaste. Habang nagka-landslide sa bahaging ito, natagalan naman bago makadaan sa kalsada sa Santo Rosario sa bayan ng Tibyao ang ilang sasakyan dahil na rin sa tubig na umapaw sa kalsada. Sa barangay Bitas, Patnungon, naputol ang hanging bridge kaya apektado ang ilang residente. Ayon sa Antique PDRRMO, mahigpit na minomonitor ang level ng tubig sa 10 mga ilog sa probinsya. Maling ka inakaaga, continuous moderate to heavy rain, no? Especially sa central tag northern Antique, no? Pero ginamonitor natin tanan nga mga kasubaan dyan, medyo may pagsaka ka mga tubig. Stranded naman ang mga gurong ito sa bahagi ng bayan ng Pamplona sa Dumaguete City, Negros Oriental dahil sa umaapaw na spillway. Nasirang spillway sa Manghulayo naman ang iniinda ng mga taga-bayan ng Libertad. Kasi magbabakti na eh. Hindi rin nakaligtas sa baha ang ilang alagang hayop, gaya ng baboy na sinagip matapos masira ang kulungan nito sa barangay Pakuan. Dama naman ang malakas na hampas ng hangin sa Baclayon, Bohol, kaya kinansela na ang biyahe papuntang Pamilacan Island. Malakas din ang hangin kaya tila dinuduyan ang barkong ito na sumadsad sa dalampasigan ng Zamboanga City. Ligtas ang lahat ng tripulante ng barko. Rumisponde rin ang Philippine Coast Guard para sa assessment. Malakas na alon naman ang sumira sa ilang bahay sa coastal area sa sitio Caragasan sa Zamboanga City pa rin. Ayon sa ulat, 3 bahay ang totally damaged, habang 3 naman ang partially damaged. Habang sa ibang bahagi ng lungsod, hanggang binting baha ang sinuong ng ilang residente. Binahari ng bahagi ng Cotabato City na nagdulot ng pagbigat ng trapiko. Sa isang spillway bridge sa lungsod naman, umapaw ang Marble River.
kaya buwis buhay ang pagtawid ng ilang motorista. Binahari ng ilang lugar sa Lebac, Sultan Kudarat, kaya pinasok ng tubig ang maraming bahay sa tabing sapa. Nagsagawa ng rescue operations ang Coast Guard Station para iligtas ang ilang pamilyang natrap sa baha at dalhin sa evacuation center. Sa Albay, nagkansila ng klase dahil sa lakas ng ulan. Dahil sa posibleng epekto ng bagyo, pinaghahanda na ni Pangulong Bongbong Marcos ang ilang ahensya ng gobyerno. Katulad po ng NDRRMOC, nag-raise na po sila ng blue alert status nung pa pong July 16 as of 11 a.m. At nagko-conduct na rin po sila ng pre-disaster risk assessment at nag-activate na rin po yung Virtual Emergency Operations Center. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Talamin na natin ang latest sa Cagayan kung saan inaasahang magla-landfall ang bagyong Krising kung hindi magbago ang direksyon nito. Mula sa Tuguegarao City, nakatutok live si James Agustin. Naglagay ng mga pabigat na bato at kahoy sa bubong ng kanilang bahay ang pamilya ni Olive sa barangay Agogadan sa Peñablanca, Cagayan bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Krising. Kapag may malakas na hangin o bagyo ganun, natakot kami baka lumipat yung mga bubong namin. Iginilid ang mga bangkang panturista na ginagamit sa pagtawid sa Pinakalawan River papunta sa tourist attraction na Callao Cave. Ang ilang kubo na nagsisilbing cottage, pinagbabaklas. Sa ngayon po, ang epekto ng masama panahon, medyo mahina-hina po ang takbo ng turismo dito sa amin. Kaya ang mga kasamahan ko medyo naghahanap-hanap ng mga ibang trabaho. Dahil maganda pa ang panahon kaninang tanghali, sinulit ito ng ilang turista. Gaya ni Janice at kanyang mga katrabaho na day off ngayong araw. Matagal na kasing plano, sir. Ngayon lang natuloy. Drawing lahat. Hindi naman kayo natatakot? Hindi naman po kasi okay pa naman po yung panahon. Mahigpit naman daw binabantayan ng mga otoridad ang ilog. Sa ngayon, nasa katamtamang level pa lang. So, pwede pang mag-transport ng pasaheros, yung mga bangka. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office naka-blue alert status na. Pinaghahanda ang mga posibleng maapektuhan ng bagyo para sa preemptive evacuation. Naka-standby na rin sa 7 quick response stations sa mga gagamiting search and rescue equipment, gaya ng mga rubber boats, life vests at life ring. Minomonitor ang antas ng tubig sa Cagayan River at mga tributaries nito. Mahigpit na binabantayan ng 15 coastal municipalities. May apela rin ng PDRMO sa mga residente na naninirahan doon. Sa mga kababayan po natin sa Cagayan, natatandaan po natin yung last year na sunod-sunod na bagyo. Halos parehas po yung ang track nito na dadaanan. Wag na po tayong magdidili-dali na hindi sumama sa mga barangay officials kapag kayo po ay pinuntahan para sa kasiguraduhan po nila at kaligtasan. Samantala, alas 5 ng hapon kanina nang itinaas ng PDRMO ang red alert status, ang ibig sabihin po niyan ay magpapatupad na ng forced evacuation sa mga coastal municipalities. Yan muna ilitas mula dito sa lalawigan ng Cagayan. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat at doble ingat kayo dyan, ha, James Agustin. Good evening mga kapuso! Definitely and energized para kay Alden Richards ang kanyang workation trip sa London, kung saan nakasama niya ang kanyang pamilya sa pamamasyal. At ngayong back to work na siya, ano-ano kaya ang goals niya bago matapos ang taon? Makichika kay Aubrey Carampel. Pantanggal homesick ang hatid na performances ni na Asia's multimedia star Alden Richards. Kasama sina Asia's Limitless star Julian San Jose at River Cruz sa London Barrio Fiesta Event 2025. Nag-extend din siya roon para magbakasyon kasama ang kanyang pamilya. Much needed quality time nga raw ito with his family. Naudlot kasi ang dapat sanay birthday trip ni Alden noong January dahil sa pagpanaw ng kanyang lolo. It's been a while since I had my vacation.
because last December was a very hard season for us because of my grandfather's passing. So we didn't really have that much time to really spend time together and magkaroon ng downtime. Nakapag-relax at nag-enjoy nga raw siya kasama ang kanyang daddy at mga kapatid. Dahil Potterheads o fans ng Harry Potter books at movies, binisita rin nila ang Harry Potter world. So happy ako kasi sobrang nag-enjoy. Most especially yung sumunod sa akin, si Riza. Sobrang na-enjoy niyo yung London, even yung youngest namin si Angel. Pagkabalik ng bansa, trabaho rin agad si Alden. Magbabalik taping na rin siya sa Stars on the Floor at happy raw siya sa magandang feedback sa Kapuso Dance reality show. We're very happy. Happy kami, I mean, with the performance of the show. Of course, mga Pinoy mahilig sumayaw. And what more, it's just so very rewarding for us to get such feedbacks from the viewers. This year, goal ni Alden na makagawa pa ng pelikula, kasunod ng magandang feedback sa kanyang directorial debut film na ipinalabas sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam. Siyempre, naghahanda na rin si Alden sa nalalapit na GMA Gala 2025 kasabay ng selebrasyon ng 75th anniversary ng GMA Network. I've became part of the GMA family during its 60th year. So I'm very proud and happy. For 15 years, I've been a solid Kapuso ever since day one. Diamond anniversary ng network. Talagang dapat, we have to be present and we have to prepare for it. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Pinaghahandaan na rin ng mga taga-Zambales ang epekto ng habagat na palalakasin ng bagyong Krising. Mula sa iba, Zambales, nakatutok live si Oscar Oida. Oscar? Yes, Mel, pasado alas 6 ng hapon nang magsimulang sumungit ang panahon dito sa lalawigan ng Zambales. Pero bago pa niyan ay naghanda-handa ng ilang mga residente, partikular yung mga nasa baybayin. Bago pa man ang nakadaong ng mga bangkang pangingisda sa isang pantalan sa Masinloc, Zambales. Wala munang nangangahas na pumalaot dahil sa banta ng sama ng panahon kahit hindi direktang daraan dito ang bagyong Krising. Buong probinsya na ang naka-white alert na ibig sabihin ay naka-standby mode ang mga emergency personnel. 24/7 ang pag-monitor sa mga ilog, gilid ng bundok at low-lying areas. Gayon din ang mga flood-prone areas tulad ng Subic, Santa Cruz at Masinloc. Naka-standby na rin ang mga rescue teams, rubber boats at mga relief goods. Samantala, Mel, muling pinapaalalahanan ng pamunuang lalawigan ng Zambales ang kanilang mga residente na maging maagap sa paglikas kung kinakailangan at tumutok sa mga official announcement para na rin sa kaligtasan ng lahat. Mel? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Tinawag na kasinungalingan ni dating NCR Police Chief Jonel Estomo ang mga paratang sa kanya ni Dondon Patidongan. Nasangkot siya sa pagkawala ng mga sabongero. Inilabas din niya ang isang sertifikasyon na nagsasabing hindi siya opisyal ng charitable organization ng kumpanyang pagmamayari ni Atong Ang. Nakatutok si June Veneracion. Sa pagharap ni Julie Patidongan alias Totoy sa Napolcom noong Lunes, isa sa mga idinawit niya sa kaso ng mga missing sabongero, si dating NCR Police Chief Jonel Estomo. Si General Estomo, siya ay membro ng ALPA. Pag sinabing ALPA, kasama siya sa hatian na tag 70 milyon. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong Ang na, boss, patayin mo na si Dondon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Git ni Estomo, puro kasinungalingan daw ang pinagsasabi ni Patidongan. Kailangan daw bawiin ito ni Patidongan dahil kung hindi, ay sasampahan niya ito ng reklamo. Dapat daw mag-public apology sa kanya si Patidongan. Pag-interview siya ulit, tapos linisin yung pangalan ko. Siyempre, nasaktan ako, nakakalagkad ang pangalan ko.
namin gawin yun para marin ng taong bayan na hindi nagsinungaling siya. Walang maisip na dahilan si Estomo bakit nadamay siya sa kaso. Hindi naman daw niya kilala si alias Totoy. Si Atong Ang naman ay isang beses lang daw niya nakita. So, maapektuhan yung investigation ni alias Totoy na yan. Kasi kung ano na lang mga tigsasabihin niya na hindi naman totoo. Inilabas ni Estomo ang sertipikasyon mula sa Pitmaster Foundation na nagsasabing hindi siya trustee o opisyal ng korporasyon at wala siyang kaugnayan sa business activities o operasyon ito. Ang Pitmaster Foundation ay charitable organization ng gaming company na Lucky 8 Star Quest na pagmamayari ni Ang. Sinusubukan pa namin kunin ang reaksyon ni alias Totoy. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, unti-unting lumalapit sa kalupaan ang bagyong Krising. Maki-update tayo sa magiging lagay ng panahon kasama si GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor! Salamat, Emil. Mga kapuso, dahil sa patuloy na paglapit ng bagyong Krising, ilang lugar na po sa Luzon ang isinailalim sa wind signal warning. Signal number 1 po dyan sa Batanes, Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, Isabela, Quirino, northern portion ng Nueva Vizcaya, northern portion ng Aurora, Abra, Apayao at pati na rin po sa Kalinga. Kasama rin po sa signal number 1 ang Mountain Province, Ifugao, northern portion ng Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern portion ng La Union, Pulilio Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur at pati na rin po ang Catanduanes. Paghandaan po ang malakas sa bugso ng hangin na may kasamang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar sa mga susunod na oras. Maaari po maganda pa ang panahon ngayon sa inyong lugar pero gamitin po natin ang pagkakataong ito para maghanda. Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng storm surge o daluyong na aabot sa 1 hanggang 2 metro ang taas. Diyan po yan sa may Cagayan, kasama po ang Babuyan Islands, pati na rin po sa Isabela at Ilocos Norte. Huling namataan ang sentro ng bagyong Krising, 545 kilometers silangan po ng Baler, Aurora. Taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 55 kilometers per hour at yung bugso po niyan 70 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kung mapanatili po ang ganitong galaw ayon po sa pag-asa, patuloy po nitong tutumbukin ito pong Northern Luzon at posible po yung mag-landfall dito po sa mainland Cagayan, maaari pong bukas ng gabi. Pagtama po dito sa Cagayan, tatawin po niyan itong bahagi po ng Apayao at pati na rin po ng Ilocos Norte hanggang sa makarating na po yan dito sa may West Philippine Sea. Posible po itong makalabas sa Philippine Area of Responsibility Sabado ng hapon. Depende pa rin po yan kung ito po ay bumilis o di kaya naman po ay bumagal pa ng konti. Pero mga kapuso, paalala lang po, no, hindi lamang po yung mga lugar na nabanggit ang dapat maghanda dahil po posible na umangat o di kaya naman po ay bumaba pa po yan ng konti. Base po dito sa nakikita natin o tinatawag na area of probability. Dapat maghanda rin po ang Babuyan Islands, ganoon din po ang northern portion ng Isabela, Kalinga at pati na rin ang Abra. Patuloy pong hahatakin at palalakasin ng bagyong Krising ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon at dahil po posible pang lumakas itong bagyong Krising, mas malalakas din po yung paghila nito o paghatak dito sa habagat kaya asahan po natin ang mga pag-ulan. Halos buong bansa po ang natatakpan ng mga ulap dito po sa ating satellite image. Ayan po, no, mula po Luzon hanggang pababa po dito sa Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. So yan po yung mga kaulapan na dala nitong bagyong Krising at pati na rin po ng habagat. Kaya asahan din pong maraming lugar ang uulanin, maaari pong magpatuloy yan hanggang sa weekend. Base po sa datos ng Metra Weather, ngayong gabi po may mga kalat-kalat na ulan pa rin dito sa northern at pati na rin po sa central Luzon, pati dito sa ilang bahagi ng Calabarzon. Kasama rin po dyan ang Metro Manila. Mataas din po ang tsansa ng mga pag-ulan dito po yan sa Mimaropa, Bicol Region, pati na rin po sa eastern at western Visayas, pati na rin sa may Zamboanga Peninsula at Barma. Posible pong magtuloy-tuloy po yan bukas ng umaga at yung mga matitinding buhos ng ulan, ramdam po dito sa may Babuyan Islands, pati na rin po sa may Batanes, Cagayan, Isabela, Apayao, pati na rin po dito sa ilang bahagi ng Aurora. Ganon din po dito sa Mindoro Provinces, Palawan, Ilocos Region at dito rin sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Western and Central Visayas.
Tuloy-tuloy na po yung mararanasan sa hapon. Dito po yan sa Luzon. At makikita po ninyo, lalong-lalo na dito po sa may Northern Luzon, nandito po nakatutok yung nagkukulay orange, kulay pula at meron din pong kulay pink. So ibig sabihin po niyan, heavy to intense at yan po intense to torrential. Yan po yung mga matitindi at halos walang tigil po ng mga pag-ulan. Mararanasan po yan dito sa halos buong Northern Luzon. Magpapatuloy rin po yung mga malalakas sa pag-ulan. Dito po yan sa Mindoro Provinces at pati na rin po sa Palawan, ganun din dito sa Bicol Region. Sa Visayas naman mga kapuso, halos buong araw po ang mga pag-ulan, lalong-lalo na dito sa Panay Island, Negros Island Region, ilang bahagi po ng Leyte at pati na rin dito sa ilang parte po ng Cebu at ng Bohol. Sa Mindanao naman, may mga pag-ulan din po dito sa may Zamboanga Peninsula, ganun din po sa may Soc-Sargen at pati na rin sa may Sulu Archipelago sa umaga. Ganyan din po sa hapon at meron na rin po mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Caraga at ng Davao Region. Dito naman sa Metro Manila, simula po ngayong gabi hanggang bukas po ng umaga, may mga pabugso-bugsong ulan na po tayong mararanasan. Maging handa po dahil mas malawakan, ayan po nakikita po natin, halos matakpan na rin po itong bahagi po ng Metro Manila sa ating mapa. Posible po yung maranasan pagdating po ng hapon at pati na rin po ng gabi. Yan muna ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Mga kapuso, suspendido ang klase sa ilang lugar bukas bunsod ng bagyong Krising at Habagat. Walang pasok sa lahat ng antas sa Valderrama, Antique at Binalbagan, Negros Occidental. Mula preschool to senior high school naman ang walang pasok bukas sa Laguna, Talavera, Nueva Ecija, pati sa Aborlan at San Vicente, Palawan. Wala namang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Talisay, Negros Occidental, gayon din sa Morong at Rodriguez, Rizal. Face-to-face classes mula preschool to senior high school naman ang sinuspindi sa Hamtik, Antique. Kung may iba pang anunsyo ng suspensyon ng klase, iyahatid namin dito mamaya o sa iba pang newscast at platform ng GMA Integrated News. Naghain ng panukala ang isang senador na nagtatakda ng parusa sa pag-abandona sa magulang na may edad o may sakit. Tama lang bang idaan sa batas yan? At hanggang saan ang dapat obligasyon ng mga anak? Ang boses mo. Pakinggan natin sa pagtutok ni JP Soriano. Oras na ng pagkain ng 63 anyos sa si Tess nang abutan namin sa kanilang bahay sa Quezon City. Taong 2019 nang ma-stroke siya. Mula noon, ang anak na si Chris na ang nag-aalaga sa kanya. Hanggang sa pagtanda niya po, naalagaan ko po siya. Babalik ko po sa kanya kung ano yung pag-aalaga niya sa akin dati. Ano pong gustong sabihin niyo kay Chris na nandito para sa inyo? Maraming salamat po sa inyo. Isa lang si Tess sa mga senior citizens sa bansa. Nakapiling pa rin ang kanilang mga anak at inaalagaan sila. Meron ding senior citizens na ipinaubaya na sa mga home for the aged. Meron ding mga tuluyan ng inabandona. Kaya inihain ni Senador Ping Lacson ang Parents Welfare Act of 2025 na layon matiyak na hindi iiwan ng mga anak ang kanilang maedad ng magulang sa kanilang oras ng pangangailangan. Sa panukala, ang magulang na nangangailangan ng suporta ay maaaring maghain ng petition for support sa korte. Ang mga anak na hindi makakasunod sa support order ng korte ay maaaring patawan ng levy. Kung sumaway ng 3 sunod-sunod na buwan na walang dahilan, maaari silang ikulong ng 1 hanggang 6 na buwan at multahan ng 100,000 pesos. Ang mga mag-aabandona naman sa magulang ay maaaring makulong ng 6 hanggang 10 taon at magmulta ng hanggang 300,000 pesos. Paglilinaw ni Lacson, hindi kasama sa obligadong suportahan ng anak ang mga napatunayang ng abuso, nanakit at ng abandona ng anak. Pero kailangan niyang patunayan sa korte ayon sa Section 60 ng panukala para ibasura ng korte ang petisyon o pababain ang halaga ng tulong. Hindi rin daw pananagutin ang mga anak na walang kakayahang pinansyal para tumulong. Sabay pagdiin na shared responsibility ng mga anak at ng gobyerno ang pag-aalaga sa matatanda. Nakatakda rin anya sa batas na dapat may pasilidad para sa mga matatanda
sa bawat bayan at highly urbanized city. Bahagi na po ng kulturang Pilipino ang alagaan ng mga anak ng ating mga magulang kapag sila'y nagkaedad na, pero ngayong minumungkahi ng isang mamabatas na gawin na itong isang batas kung saan pwedeng multahan at pwedeng makulong ang mga hindi susunod dito sa pag-aalaga sa kanilang mga magulang. Ano kaya ang boses dito ng mga kababayan nating Pilipino? Hindi po ako sang-ayon dun. Gawain na po ng tao na aalagaan talaga po yung mga magulang nila. Kumbaga, hindi siya magiging obligasyon. Dapat lang po talaga na may pasa yung batas sa ganyan. Yung magulang natin, kahit tumanda yan, kahit ano na yan, dapat inaalagaan pa rin po natin yan. Ang senior citizen na si Merlinda, hindi raw niya inisip kailanman na obligasyon ito ng kanyang mga anak. Kung mga talagang nasa nakaangatang buhay, mayaman, and then dinabaliwala ang magulang, yun, dapat sila. Dahil negligence na yun talaga. Ang National Commission of Senior Citizens o NCSC bukas sa anumang panukalang makakatulong at magbibigay proteksyon sa mga Pilipinong senior citizens. Pero dapat din daw mas pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas sa mga holistic programs o mga komprehensibong programa para mapanatiling productive at aktibo at malusog ang mga nakatatanda. Na anything that is ordered sometimes really is not the way to go. Siguro meron tayong pwedeng pag-aralan para mapag-igi natin paano paghandaan yung mga nakatatanda. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Pakinggan naman natin ang boses ng mga kapuso online. Marami ang nagsabing habang buhay dapat ang obligasyon ng anak sa kanilang mga magulang. Nakalulungkot naman para sa isang netizen ang panukalang batas dahil ibig sabihin daw nito ay maraming matatandang magulang ang inaabandona ng kanilang anak. Pero sabi ng isang magulang, ayaw niyang sabihing obligasyon siya ng mga anak niya. Pero sana ay dalawin naman siya ng mga ito pagtanda niya. Paniwala naman ng isang commenter, ang obligasyon ng anak ay nag-uugat dapat sa love, respect at compassion. Dapat daw alagaan at suportahan ang ating mga magulang, pero dapat ding bigyan ng kahalagahan ng sarili nating buhay at kinabukasan. Hindi naman na dapat itong isabatas pa ayon sa ilan, dahil kung inaalagaan ka naman daw ng inyong mga magulang ay dapat lang na ibalik ito sa kanila. Mga kapuso, pwede mo ring iparinig ang boses mo sa social media accounts ng 24 oras. Bistado ang mahigit 700 milyong pisong halaga ng iniinalang shabu sa loob ng ilang balikbayan box mula po sa Amerika. Nakatutok si Bernadette Reyes. Imported na tsokolate o mga delata ang karaniwan na laman ng mga balikbayan box. Pero ang mga kahon sa shipment sa Manila International Container Port sa Maynila mula California noong Hunyo agad hinarang. Dinaan muna yun sa x-ray. Then pagdaan ng x-ray, tsaka natin inisa-isa yung may K9 dog units na rin, K9 unit na rin tayo na umalalay sa ating mga kasamahan upang maingat na tingnan yung laman naman ng x-ray. Nagkaroon ng kakaibang reaksyon yung ating K9. May reaksyon sila na pabalik-balik. Bukod sa pag-upo, pagpabalik-balik sila na parang balisa. Yan ay indikasyon na meron silang suspetsya na drugs. Sa 4 sa 700 kahon sa shipment, tumambad ang mahigit 110 kilos ng hinihinalang methamphetamine hydrochloride o shabu na nagkakahalaga ng halos 750 million pesos. Idineklara raw ang mga ito bilang personal effects tulad ng pagkain. Nabisto ito ng Bureau of Customs sa tulong ng intelligence report. Iti-turn over ang mga nakumpiskang kontrabando sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA habang patuloy ang investigasyon. Maaaring maharap ang mga sangkot sa kasong pagdabag sa Section 118 o Prohibited Importation and Exportation ng Customs Modernization and Tariff Act at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sinubukan ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng deconsolidator pero wala pa silang sagot. Siniguro naman ng BOC na agad ire-release ang mga balikbayan box na walang kontrabando. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Nakataas na ang signal number 1
sa Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa bagyong Krising. Ang ilang residente naghahanda na ngayon pa lang dahil sa takot na maulit ang naranasan nung tumama ang bagyong Egay. Mula sa Lawag, Ilocos Norte, nakatutok live si JP Soriano. JP? Mel, mga kapuso, sa pangkalahatan, ngayong buong araw, maganda pa naman yung panahon dito. No? Pero yun nga yung pinagdarasal ng mga taga rito. Sana walang masyadong dalang ulan ang bagyong Krising dahil nga naalala pa rin nila nung nangyari nung bagyong Egay, same month noong 2023. Ngayong patuloy ang paglapit ng bagyong Krising sa probinsya ng Ilocos Norte, nag-umpisa ng magpaalala ang mga barangay tanod sa mga nakatira malapit sa Padsan River dito sa Sitio Luzong, Barangay 29, Santo Tomas II, sa Lawag na maghandang lumikas sakaling bumuhos ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Parehong buwan noong 2023 nang pinabaha ng bagyong Egay ang barangay na umabot lagpas 5 talampakan. Isa ang bahay ni Claire na pinalubog ng pag-apaw ng Padsan River, kaya natuto na raw siya. Tinitignan namin yung ilog kung tataas, sir. Tapos yun, nag-impake ng gamit, nagtataas ng gamit. Nasa mahigit 100 pamilya ang nasa sityong ito na handang lumikas sakaling magkaroon ng preemptive evacuation. Pero dasal nila. Sana ka, sir, kasi malawak yung yung bagyong Krising, kaya mamayang gabi, group duty namin yung mga tanod, magbibiting kami para sa yung preparation sa darating na bagyo. Mayroong 21 munisipyo at 2 lungsod dito sa probinsya ng Ilocos Norte na naka-alerto sa magiging epekto ng bagyong Krising bukas o sa araw ng Sabado. Maganda pa ang panahon sa Ilocos Norte. Sa Ilocos Sur, may panakanakang pag-ulan sa ilang bayan kaninang hapon. Nagpulong ang Provincial Governor's Office ng Ilocos Norte at iba't ibang LGU sa probinsya na nasa ilalim na ngayon ng Signal Number 1. We already advised our counterparts from the different towns in the province na to immediately conduct a preemptive evacuation for those areas na prone to flooding and to other hazards. At Mel, dahil sa abisong yan, 24 oras nang naka-alerto ang mga barangay tanod, mga LGU dito po sa probinsya ng Ilocos Norte. At live mula rito sa Lawag, balik muna sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, JP Soriano. Binigyan diin ng palasyo na mas mataas ang budget para sa Office of the Vice President na hiniling nito sa Kongreso para sa susunod na taon kumpara sa request ng OVP. Kasunod yan ang sinabi kahapon ng tagapagsalita ng OVP na disservice ang di pagbibigay ng pondo para sa mga proyekto ng Vice Presidente. Sabi ng palasyo, tinaasan pa nga ng Department of Budget and Management ng 170 million pesos ang 2026 proposed budget nito para sa Office of the Vice President. Kaya batay sa National Expenditure Program na nitong Martes pa inaprubahan ni Pangulong Bongbong Marcos, 903 million pesos na ang budget ng OVP, mas mataas sa 733 million pesos na hinihingi ng tanggapan. Mas mataas din ito sa budget ng OVP ngayong taon. Hindi naman po humahadlang ang administrasyon na ito kung siya man po ay naghumihingi ng mas mataas na budget. Welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Kalusugan at pagkakaroon ng trabaho ang mga nangunang urgent concern ng mga Pilipino base sa isang survey. Ang paliwanag dyan alamin sa pagtutok ni Mariz Umali. Sa panahon ngayon, ano nga ba ang urgent concern o seryosong inaalala ng mga Pilipino? Kalusugan. Hindi magkasakit kami lahat. Hindi tayo magkasakit, lalo na anak ko. 2 na lang kami magkasama. Anak ko, mahirap na kasi. Ang mga gamot ngayon, mamahal. Isa ring alalahanin ng mga Pinoy.
trabaho. Kumita po ng pera. Makapagtapos po ng pag-aaral. Ang gusto ko makapagtapos yung anak ko sa pag-aaral. Kahit papano, sa hirap ng panahon ngayon, makakuha siya ng magandang kinabukasan. Ang kanilang mga sagot sumasalamin sa resulta ng pinakabagong Pulse Asia Survey kaugnay sa Filipinos' urgent personal and national concerns and the National Administration's performance ratings. Lumabas kasi rito nitong June 2025 na mahigit sa kalahati ng mga adults sa bansa ay may dalawang pinakainaalala sa buhay. Ang kalusugan o pag-iwas sa mga sakit na nasa 64% at pagkakaroon ng maayos na trabaho o mapagkukunan ng kabuhayan na nasa 53%. Sumunod dito ang pagkakaroon ng ipon, makapagtapos ng pag-aaral o mapagtapos ng pag-aaral ang mga anak, at pagkakaroon ng makakain araw-araw. Paliwanag ng sociologist na si Brother Clifford Zurita. Ang kinakailangan daw kasi ayon sa mga pag-aaral, the first need daw ng isang tao is for the person to be able to primarily to survive. If a person daw exist at nakaka-agapay siya sa pang-araw-araw na buhay niya, at least meron siyang sense of hope na magkaroon siya ng, a better life. Mm-hmm. The second level of the needs is what they call ngayon security needs. Mm-hmm. Kasi sabi nila, aanhin mo daw yung mag-survive ka, pero kung may pangamba naman sa puso mo na hindi ka naman, hindi ka man ligtas, hindi naman masusustain. Mm-hmm. And then finally, the third need sa hierarchy nun is enabling needs. Sense of purpose naman. Sa tinatawag na mga basic human needs na ito, maipaliliwanag daw kung bakit kalusugan ang pinakapangunahin sa ating alalahanin. Katunayan, innate o natural na raw sa ating lahat yan. Kaya nga mayroon tayong matagal ng kasabihang health is wealth. Pambansang alalahanin pa rin naman ang inflation, habang pumangalawa sa kategoryang ito ang sahod ng mga manggagawa. Isinagawa ang nationwide survey mula June 26 to 30, 2025 gamit ang face-to-face interview sa 1,200 na kinatawan, edad 18 taong gulang pataas. Mayroon itong plus-minus 2.8% error margin at 95% confidence level. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali nakatutok, 24 oras. Sinagot ni Dondon Patidongan ang hamon sa kanya ni dating NCRPO Chief Jonel Estomo na magsagawa ito ng public apology matapos iugnay ang retiradong Police General sa isyu ng missing sa Bungeros. Sa bagong panayam ng GMA Integrated News, sinabi ni Patidongan na bakit daw siya magbibigay ng public apology gayong wala naman siyang kasalanan. Tanong pa niya sa ipinakitang sertifikasyon ni Estomo na hindi ito konektado sa Pitmaster Foundation ni Atong Ang, bakit anya galing doon ang sertifikasyon? Dapat daw ay sa Lucky 8, ang gaming company na pagmamay-ari ni Ang. Hinihinga namin ng reaksyon dito si Ang. Nag-update ang mga Sparkle X PBB housemates sa kanilang media press con kanina. Open to work with each other sina Will Ashley at Dustin Yu kasama si Bianca De Vera, habang si Mika Salamanca ikinuwento kung para saan talaga ang mga cute na singing Mika Liit videos na viral ngayon. Ang iba pang kwento sa chika ni Aubrey Carampel. All smiles, fresh and glowing ang 10 Sparkle housemates ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition nang humarap kanina sa isang media conference. Gumawa ng ingay online ng event na nag-trending pa kanina sa X. Present doon to support the housemates si GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang opisyal ng Sparkle GMA Artist Center. Proud na nag-share ang housemates kung paano binago ng kanilang PBB stint ang kanilang buhay. Si Kapuso Big Winner Mika Salamanca hanggang ngayon ay overwhelmed pa rin sa natatanggap na overflowing love and support. Lalo na nang mag-viral recently ang kanyang singing videos nung bata pa na ipinapadala pala nila noon sa kanyang mommy na isang OFW. Wala po siya every time. So yung mga pina-perform ko po sa school, binibidyo po ng ate ko or ng mga pinsan ko po para po ipadala sa kanya. Speaking of aabangan, ready na ba ang shippers ng Dust Bia at Wilka? Sakaling magkaroon ng projects together sina Will Ashley, Dustin Yu at Bianca De Vera? Oo naman. Kami kasi ni Will nag-work na kami together, I think. And interesting din na mag-work kami ulit. And now, yung question mo is with Bianca naman. Alam ko marami nag-aabang yan. Yeah, so
I-take natin yung opportunity na yan at let's see kung ano yung mangyayari. But for now, sabihin ko yes. I've worked with Dustin na rin and Bianca. And pareho silang friends ko. And masasabi ko talaga na very, very professional sila. So I'm looking forward talaga na makatrabaho sila ulit. Si Shuve Etrata grateful sa dami ng nagbukas na opportunities tulad ng endorsements at guestings. Truly feel like a winner. Grabe naman talaga yung win. Grabe talaga, hindi ko po alam na kami ni Ate Klang ay mamahalin sa outside world. Ang bestie and real-life housemate ni Shuve na si Ashley Ortega, may kliman daw na malagi sa bahay ni Kuya, malaki pa rin daw ang naging impact sa buhay niya. I thought being the first evictee was like a huge embarrassment. Pero nung paglabas ko sa outside world, it was the other way around. As in, I was loved and supported by a lot of people because of their warm welcome and their support. Sobrang nagbago yung life ko. Memorable din para sa iba pang housemates. Hindi ang kanilang naging PBB experience, kundi ang kwento ng bawat isa sa kanila na nag-inspire daw kay Vince Maristella at fourth big placer AZ Martinez. Dahil sa mga stories nila, mas napupush ako to do better. At siguro, mas naiintindihan ko din talaga sila kung sino sila. Sobrang happy talaga ako with the people that I've met. Yung mga tao na to, yung mga kasama namin, bihira nyo lang ito mahahanap. Kaya gusto ko sila hawakan talaga na hindi ko sila kayang i-let go. Pero kung may memorable, may mga gusto na rin daw sana nilang makalimutan. Yan naman ang shinare ni na Michael Sager at Josh Ford. Siguro yung mga araw na nag-nominate kami, yun yung pinakamabigat sa bahay ni Kuya. Yung pag-alis ko po sa bahay ni Kuya, gusto ko makalimutan niyo. Kasi hanggang ngayon, hindi ko po kayang panoorin eh. Iyak po ako eh. And that's really hard for me. Siguro yun, pati yung sopa situation. Ako gusto kong alahanin ko talaga yun. Buddies na kami, okay, mag-alala. Ang bunso ng edisyon na si third big placer Charlie Fleming, aminadong nagkaroon din ng sepang's moment at one point. The first time I got evicted, couldn't stop crying. There was a time that I would scroll on TikTok and I'd see an edit of me, Brenton Esnier. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. And that's my chika this Thursday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Emil. Salamat, Iya. Thanks, Iya. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.